Guys, advance Happy New Year. Ngayon guys ay December 31. So ito, gumawa ako ng shoe rack. Ayan, ihabol daw sa bago mag New Year. May ayos nila yung kanilang sa mga sapatos. Kaya hindi ko natapos, so binalik ako ngayon. Balik kakapit ako na guys ng yung tali para hindi agad nabibigla pag binuksan. Binuksan na ganyan guys. Hindi ko na pinakita yung pinagawa guys, pero i-reveal ko sa inyo yung mga sukat. Pag gusto nyo gayahin, ako first time ko lang naman ginawa yan. Wala tayong special tools, so mano-mano. Kaya rin, pwede rin guys. Pag balak yung gayahin o gumawa, kahit lagari lang, tiyaga nga lang. Kaya guys, papakita ko sa inyo sukat. Bali ang niyan, ang lapad niyan, ito 4 feet, tapos yung kanyang haba 8 feet, bali isang plywood sukat niya. Mamaya tutukan natin ang camera guys. Ito pag gusto nyo gayahin, tsaka may mga napuna rin ako dyang mali, kulang sa sukat kasi first time naman natin gumawa. Kung hindi naman tayo karpentero, so gaya-gaya pinaload na rin naman sa YouTube. At least meron na silang magandang lagayan sa sapatos. Ito lang napansin ko guys, additional, para hindi agad nabibigla yung ating mga pinto. Yan kita. Para hindi agad nabibigla pag binuksan. Lagyan natin dito ng tali. Kahaba. Guys, malaking tulong yan. Suporta. Para kahit sakuman. Hindi basta-basta masira yung ating sagra. Ito na lang natin. Guys, susukat niya, i-reveal ko sa inyo. Yung first time kayo katulad kong gumawa, ayan, pag gusto nyo ganyan kalaki, itong taas na to, yan guys, yung taas na yan 4 feet yan. Tapos yung haba niya mula dito hanggang doon 8 feet yung haba ng plywood. Bali isang plywood nga siya. Dahil first time natin, ayun yung isang plywood guys, so inulang pa, so tumaas pa ng konti. Ayan umangat pa nga siya ng konti. Ibig sabihin mas tumaas pa siya sa isang plywood. Kasi yung ating ginagawa, ayan guys, pababa. Ayan, pababa yung lupa, so hindi tayo makalibel, hindi ko mailibel ng maayos. Yan, tsaka mano-mano, paspasan para mahabol bago mag New Year. Yan, dyan ako gumawa. Yan, katabi ko yung mga aso. Yan yung dyan ako nag-set up ng gawa. Bali bangko lang yung patungan. Kaya doon ko lang naisip guys na kahit mano-mano, kahit wala kayong special tools, lagari lang ang gamit. Ayan, nag-open ako dito. Yan, naglagay ako dito ng isang divider, walang pintuan, kasi meron silang mga bota mga boots. Yan, para hindi natutupi. Dito na lang sa taas palagay. Yan, ito okay na to guys. Yan, ito ang sukat na to. Ito guys, sukat ng lapad na to
9 inches. Ito 9 inches. Yan, bali yung pinaka frame niya 9 inches. Dito guys, tulad ng sinabi ko, buti na lang naglagay ako ng ganyan nung open dito. Yan, dahil try ko yung boots niya, hindi ko masya dito. So kung gagayahin nyo guys, itong height na to, ito. Yan, yung height na yan, 13 yan, 13 inches. So kung gagawa ulit, halimbawa gagawa kayo, pinakamagandang sukat dito, siguro mga 15 o 16 inches. Ito. Yung lapad okay lang. Pasok tong lapad na to, 9 inches, pasok. Ito lang yung pataas kasi yung sapatos, patayo yan dito. Patayo. Tapos dito hindi ko na pinatayo para siyempre tipid naman din sa plywood. Yan. Dito naman papalagbag naman yung lagay ng sapatos pag ano naman. Yan. Ngayon kung gusto mo puro patayo ang lagay ng sapatos, mag-a-add ka dito. Gawin mong 15 inches guys kasi ito 13. So pag nakatayo yung sapatos, uuntog na siya dito. Yan. Yan. Kasi first time natin gumawa, sukat-sukat lang tayo ng sapatos. Yan yung aking na-experience nung pagkagawa ko na to guys. Tapos ito mga handle niya, mga local na lang yan. Nabili ko na lang dyan sa ano. Mura, ano lang naman to. Parang 40 pesos yata. Isang pair. Yan. Ay, tapos dito guys, ang ginamit ko nga pala dito, nakatali na yan. Ito ano to? Tawag hydraulic concealed hinges. Kaya kusa siya buo. Dandaan na magapak. Ito guys, oh. Pakita ko sa inyo ang ginamit ko. Ayan, oh. Yan yung sapin guys. Balik concealed hinges yan. Ngayon, kung mayaman ka sa plywood, mas maganda i-plywood mo na lang yung sapin para makatipid. Kinahoy ko lang dito guys. Total ano lang naman yan, sapuan lang naman na to. Sapuan lang naman na to. So kahoy na lang. Pero kung halimbawang may budget ka, mas maganda kung i-suggest ko sa plywood na rin yun dito. Pinakasahig. Para hindi ka mahirapan maglagay ng concealed hinges. C1 guys, ang gamit ko C1. Full overlay. Ito. Wala na, naubusan na sila ng hydraulic. So ito manual, lumalagapak to guys. Yan o, lumalagapak. Pag sinarado mo, lumalagapak. Yan. Kaya lalagyan ko siya ng tali. Yan, katulad dyan guys o. May tali siya, so kahit ibagsak mo, safety yung ating hydraulic. Ibig sabihin, hindi natin hawak yung bigat ng kamay ng maglalagay. At least naka-safety yung ating ginawa pang matagalan. Ayos. Ayan. At saka ito guys, pinix ko to, pinako ko doon sa pader. At ang pader niyan hindi pantay, makapal doon, manipis dito. So naglagay na lang ako dito ng kalso para magpantay siya. Ayan, nag-level na siya. Ayan. Tapos yung ginamit kong angle bar, yung nabibili lang rin. Grocery, yan. Ayan guys. Mas natitibayan ako dyan kaysa sa ordinary angle bar. Ayan guys, ito yung kanilang, papakita ko yung kanilang sapatos. Mga sapatosan. Ayan guys, yung sapatosan nila. Napakadami. Ayan, oh. Meron pa hanggang sa baba. Ayan. Patong-patong. Patong-patong na yung kanilang sapatosan. Mamaya papakita natin pagsalansan yan. Ayan guys. Ayan. At ito naman yung ngayon na. Ayan, ngayon ang bago nilang. Yan na ngayon yung bago nilang shoe rack. Lagayan ng sapatos. Yan. Yan na guys. Yan guys.
Sana makatulong to guys sa mga first timer na katulad kong gumawa. Yung experience ko. Ito guys, importante to. Itong height. Yan ang pinaka-importanting height. Pinakamaganda, 15 inches to 16 inches. Para lahat ng sapatos, may lagay mo sa loob puro nakapaganon. Ngayon sa akin ginawa ko 13 inches lang kasi yung plywood dinidivide-divide ko lang para kumasya. Ay siya nga pala guys, itong 4x8 feet na ginawa ko, bali gumastos ako dyan ng 4 na plywood. 4 na plywood. Yan guys, kung siguro kung kalahati lang 4 feet by 4 feet, siguro gagastos ka dyan ng mga, sabihin na natin mga kulang-kulang 3 plywood. Pero doon sa 4 na plywood may sumubra. Yun yung ginagawa ko ngayon. Baka yung sobra, yan, dito ko na lang lalagyan ko dito ng pag ganon, stante rin, pa-triangle, lagyanan nila ng sabon kasi yun ang nakalagay dati oh. Yan. Tapos dito yung washing kasi nakalagay, so stante na lang. May ginawa na ako stante doon sa loob, may papakita ko guys. Yan yung sobra doon sa 4 na plyboard na ginamit ko guys. Ayan, itong ginagawa kong huling na to, nilagari ko rin na istante na lang to ng ano, ng speaker doon sa loob. Yan yung mga natira. Yan yung tira doon sa 4 na ano, balik. Tapos meron akong ginastos na ito, ano ba sukat to? 1 by 2 matawag yan. Yan, bumili ako yan, yung pinangsalo ko kanina doon, yung pinakita ko kanina sa video. Pinangsalo ko. Pero kung may budget ka sana, mas maganda yung plywood, small one. Tsaka yung ano guys, yung kinortihan ko. Tsaka ito guys, itong kinortihan ko na itong plywood na to, may nabibili na to sa Shopee. Kaya lang mabilisan yung gawa natin. Hindi na natin mahintay yung order, baka hindi natin alam kung kailan i-deliver ano. Yan, nag-DIY na lang tayo. Yan. Pero napagod ako guys, ano ganyan kasi gawa ng lagari lang. Tingnan mo naman yung gaya itong lagari kasi wala tayong special tools. Yan. Pwede rin ganitong design. Isubukan ko lang. Ito guys sa taas. Ayan. Yan design. Ganyan. Ayan. Mas maluwag siya lagariin compare dito. Yan, sa pabilog. Dapat kasi special tools, may special tools ka na paglagari talaga dyan. Ang tawag dyan, jigsaw ba yan? Yan guys. Okay. So, pwede na natin ilagay yung mga sapatos para may lagay ko na yung tali. Yan guys, sana malaking tulong yan sa inyo. Mga first time na gusto rin gumawa. Yan naman guys yung ano, ginawa kong stante. Ayan. Ganda. May nakalagay na. Ayan, may nanonood pa. APJ guys ang palabas. Ayan. Ayan guys. Oh. Diba? Ayan. Lagayan ng wifi. Ayan. May nanonood guys. Oh. Ganda ng palabas. APJ. Okay. Ayan, guys. Sana makatulong pa yung mga experience ko. Sana makatulong guys yung mga experience ko bilang first timer na gumagawa. Yan, malaking tulong yung guys, yung mga sukat na sinabi ko sa inyo. Totoo yun, legit. Okay guys, maraming salamat. Yung mga gamit ko, ni-miss ko na. Bye. Happy New Year, advance.